Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Ang ginawa nga talaga ng hindi maganda ang pamilya Ruiz na ito kay Nanay Alvi Vergara. Ngayon nga ay talagang isiniwalat nga ang buong katotohanan kung ano nga ba talaga ang tunay na sinapit sa pamilya Ruiz na ito dahil makikita natin na talagang binabaliktad nga ng pamilya Ruiz itong si Nanay Alvi Vergara at sinasabing walang kasalanan ang pamilya Ruiz na ito sa nangyayari kay Nanay Alvi Vergara, kaya naman mas lalo ngang uminit ang ulo ng ating mga netizen at lalong-lalo na ang mga senador dahil hindi nga inaamin ni Franz Ruiz ang kanyang mga kasalanan, kaya naman dapat talagang imbestigahan ng mabuti ito at tuldukan na ang kasinungalingan ni Franz Ruiz na ito at ikulong na dahil mayroon naman talagang ebidensya. Ngunit makikita nga natin na pati nga ang abogado ni Nanay Alvi Vergara ay talagang natakot nga ito. Nagkaroon kaya ng death threat kaya umatras. Kaya naman ang susunod na abogado ay talagang papatunayan na inosente si Nanay Alvi Vergara at hindi matatakot na harapin ang pamilya Ruiz na ito at talagang ibibigay ang tunay na hustisya at katarungan na nararapat na makuha ni Nanay Alvi Vergara sa kamay ng pamilya Ruiz na ito. Panoorin natin ang buong detalye at huwag kalimutan i-click ang subscribe button sa ating notification bell. Ito na nga ngayon, matapos makaligtas sa pamamaril kagabi, si alias Dodong, na kung saan ay pwersahan siyang nilusob sa kanyang kwarto ng dalawang lalaki na kabonet. At ayon nga sa salaysay ni alias Dodong, nung mabuksan daw yung pintuan ng kanyang kwarto, ay agad nagpaputok yung nakabonet. Pero hindi naman daw ito nakatutok sa kanya kung hindi itinutok ito sa sahig. At ito daw yung pagkakataon na kung saan nakatakas si alias Dodong. So kung yung unang mga putok ay itinutok sa sahig, maaaring isipin natin na panakot lang ito para kay alias Dodong. Pero hindi rin ganun kasi andun na sila mismo sa pintuan ng kwarto ni alias Dodong. So ibig sabihin, may intensyon talaga silang manakit sa pamamagitan ng pamamaril kay alias Dodong kung hindi siya nakatakas. Talagang nalalagay na sa panganib ang mga buhay ng mga testigong ito. At ayon nga kay Senator Francis Tolentino, kanina rin daw, meron din daw umaali-aligid na mga di kilalang lalaki doon mismo sa bahay ni LV Vergara. Mukhang hindi lang ang mga testigo, kung hindi pati na rin ang biktima ang tinatakot ngayon. Kaya nga nag-request ngayon si Senator Francis Tolentino na kung pwede, ilagay na itong mga testigo kasama na ang kasambahay na si LV Vergara na ipasok sa Witness Protection Program. Dahil kung ganito yung mga nangyayari na hindi pa nasisimulan yung mga kaso, ay matinding pananakot ng ginagawa sa mga taong ito. Sana naman wag nang antayin na may masama pang mangyari sa kanila. Napaka-importante kasi na ma-secure ang safety nila. Dahil ang mga buhay nila ay equivalent na rin ito sa hinihinging hustisya sa ginawang pagmamaltrato kay LV Vergara. Hindi lang iisang testigo ang willing na mag-testify laban sa pamilyang Ruiz. Aside kay alias Dodong, meron pa silang mga dating tauhan tulad nila alias JM, ni alias Patrick at yung isang dating sales boy nila na handang magtestigo para mabigyan ng hustisya si LV Vergara. Pakinggan natin si Senator Francis Tolentino kung ano ang masasabi niya matapos na pagtangkaan yung buhay ni alias Dodong at yung di umano'y mga di kilalang lalaki na umaali-aligid sa tinitirhan ni LV Vergara. Thank you, Mr. President. I thank the good gentleman from San Juan for reiterating again the need to act expeditiously in order to seek justice, attain justice for Manang LV Vergara. Rest assured, Mr. President, that your Committee on Justice and Human Rights will be doing everything. In fact, last night, for the record, Mr. President, I, together with Senator De La Rosa, were the ones who collaborated with the Regional Police Director of Mimaropa around 10:30 p.m. last night. Mr. President, General Joel Doria assured us that alias Dodong will be secured. Senator De La Rosa contacted the CIDG to ensure likewise that alias Dodong will be brought to safety within the premises of CIDG in Calapan. So at around 3 a.m., Mr. President, nilipat nga si alias Dodong sa Calapan. Hindi pa ho siguro ito ang huling kabanata
and we are moving forward to have even Manang LV Vergara be placed under the Witness Protection Program. Your committee has already provided, together with Senators Padilla and Estrada, medical services for Manang LV, who was blinded both eyes. Your committee has likewise provided free legal services for Manang LV Vergara. Hindi pa ho tayo titigil dito hanggat hindi pa ho ito natutuldukan, at naniniwala po kami na kahit 5 o 6 yung abogado na dinadala nung Ruiz couple, meron pong pupuntahan po to. Rest assured, Mr. President, that we will still conduct another hearing, and with the assistance of Senator De La Rosa, Senator Padilla, Senator Estrada, and even Senator Tulfo before, during the first hearing, I think this will not just be highlighted, but justice will be served, Mr. President. Yun lamang po, at ulitin ko, ang inyong committee ay tuloy-tuloy po ang pagtrabaho dito. Maraming salamat, Mr. President. At sa bagong development, nag-withdraw na bilang abogado ng pamilyang Ruiz si Attorney Edelberto Bungkin. Siya yung isa sa mga counsel ng pamilyang Ruiz para sa kasong illegal detention. Ayon nga sa kanya, hindi na siya magiging abogado ng pamilyang Ruiz, at meron na rin daw nakuhang bago ang pamilyang Ruiz na hahawak sa kasong ito. At hindi lang ito, yung abogado rin ni LV Vergara na si Attorney Jovito Gambol ay nag-withdraw na rin bilang counsel ni LV Vergara. Ang ibinigay naman na rason ni Attorney Gambol ay dahil hindi daw sila nagkasundo ng isa sa mga kapatid ni LV. Well, maaaring totoo itong rason na ibinigay ni Attorney Gambol, pero sa tingin ko rin, isa rin sa mga dahilan kung bakit siguro nag-withdraw itong si Attorney Gambol ay dahil sa pangamba rin sa kanyang buhay. Malamang hindi lang ang mga testigo ang nagkakaroon ng mga banta sa kanilang buhay, kung hindi kasama na rin ang abogado ni LV. Yung nag-withdraw ang abogado kasi ng pamilyang Ruiz. Ang iniisip ko namang dahilan kung bakit siya nag-withdraw ay dahil baka hirap na rin siya na idepensa ang pamilyang Ruiz. Kumbaga, hirap na rin siguro siyang baluktutin ng katotohanan. At isa sa mga hindi pwedeng gawin ng isang abogado ay ang i-mislead ang mismong korte. Dahil kapag napatunayan na mini-mislead ng isang abogado ang korte, maaari siyang madisbar o mawala ng lisensya sa pagiging abogado. So maaaring ito ang dahilan kung bakit binitawan niya na yung kaso ng pamilyang Ruiz. Pero dun sa abogado ni LV, maaaring hindi lang dahil hindi nagkakasundo itong abogado ni LV at yung sinasabi niyang kapatid ni LV. Maaaring natatakot na rin itong abogado ni LV dahil sa kaliwat kanang banta na natatanggap ng mga testigo at pati na rin ni LV. Po ko kay Kuya Dodong. Sabi ko baka pati siya nadamay dahil lang sa akin. Sabi ko po bakit po hindi pa tumigil yung amo ko? Kung totoo yung lahat ng mga salaysay ko, dapat umamin na sila para tumigil na sa ganito. Para wala nang mapahamak. Kayo ba'y natatakot na din? Opo. Nung dinala po ako dito ng 2 kong kapatid, yung nag-aalaga sa akin, iyak pa rin po ako ng iyak. Sabi ko, bakit nag-alis pa tayo doon? Ligtas naman tayo doon. Pero sabi ng mga kapatid ko, sundin na lang natin yung abogado natin kung saan gusto. Ayun. Sunod na lang po namin. Ang hiling ko lang po, sana tumigil na yung amo ko. Sana bayaran niya yung ginawa sa akin para matahimik na pare-parehas. At sana ito hinihiling ko, sana bigyan din ako ng magbabantay ng security. Magbantay din sa akin, opo. Dito. Nanay LV, di ba parang sumalang kayo sa Senate hearing ulit? May parang plano pa daw po ba ulit na parang another round? The Senate hearing, ano po daw sabi sa inyo? Yung pong pinipilit ako na sabi ng mga amo ko, Ate LV, alam mo yan, alam mo yan. Alam mo na yung mga sinasabi sa'yo. Sabi ko, ate, sinungaling ka, totoo lahat ang mga sinasabi ko. Lahat ng mga silaysay ko, totoo yung mga nananakit nyo. Totoo yun, sabi kong gano'n. Hindi po siya nakaimik. Kung sino pong, sana po, Senador Tolentino, sana po bigyan nyo ako ng bagong abogado dahil po ang sabi ng attorney ko, magbibitiw na daw po siya. Dahil?
Hindi ko po alam. Basta po daw po, bibitiw siya. Mhm. Yun po, hinihiling ko kay Senador Tolentino at kay Jinggoy na bigyan ako ng bagong abogado. Kailan po sinabi sa inyo, Nanay LV, na aalis na or magbibitiw na itong abogadong humahawak po sa kaso? Hindi ko lang po alam. Basta po, In sabi lang advance. po, binanggit lang po ng mga kapatid ko at mga tiyahin ko dito. Mhm. Na yun nga daw po, ang balita na bibitiw daw yung utorni ko. Mhm. Ayun nga yun po, hinihiling ko kay Tolentino at kay Senador Jinggoy at kay Tot po na bigyan ako ng bagong abogado. Mhm. Nanay LV, yung pangamba nyo, sabi nyo takot kayo. Natatakot din kayo para sa mga iba yung samahan pa? Opo, sa mga kapatid ko, sa mga Bakit? ayoko po madamay sila. Mhm. Like, sana ba as soon as possible mabigyan na kayo ng protection sana, Nanay LV? Opo. Sige po. Sobrang takot po nung mga kung anong ginagawa sa akin ng amo ko, ganun din po ang takot ko hanggang ngayon. Mhm. Minsan po daw po nung isang araw may punta dito sa tiyahin ng pamangkin ko. Sabi may nagpapalud daw po. Mhm. Sabi niya yung kapitbahay namin, yung tiyahin, wala naman po kami loob dito. Taga saan po kayo? Taga bayan daw, taga Batangas ng bayan. Mhm. Sabi ng kapitbahay namin, ba't nakarating sila dito na hindi naman taga dito? So, ang kilala nyo, may mga umiikot na sumusubaybay dito? May mga nagmamatyag sa inyo? Nawala naman po, minsan daw po meron. Mhm. Sige. Nay, sorry, last na lang, no? Mensahe nyo kay Dodong na, kasi diba, talagang naninindigan siya na magiging witness siya dahil sa mga pananakit sa inyo. Anong mensahe nyo kay Dodong na gusto bang pasalamatan sa kabila Opo. ito nangyari? Sasabihin ko, Kuya Dong, salamat Mm-mm. at nakaligtas ka sa lahat ng ginawa mo sa akin. Sana mag-iingat ka ulit dyan, mag-iingat ka sana. Kuya Dong, ingat ka lang dyan. Maraming salamat po sa kay Isabel Sada at sa mga tumulong. Maraming salamat po. Mga iba't ibang bilihin, i-discuss ko mamaya. Ito po yung balita sa Philippine Star. DTI urges firms hold off price increases. So, nakikiusap ang Department of Trade Industry sa mga negosyante. Huwag muna kayong magtaas ng presyo. Maawa kayo sa presidente, hindi na nakakatulog ng mahimbing. Nako, inflation, yung pagtaas po ng bibilhin. Inamin ni Pangulong Marcos sa isang panayam na I am spending sleepless nights dahil sa inflation na yan, yung pagtaas ng bibilhin. Kulang siya sa tulog. Yan ang greatest worry niya. Oh. So, ano bang matandaan na natin na ang grabing pagtaas ng presyo noong December, yung sibuyas. Grabe, naging gold ang sibuyas. Then later on, dahil sa pag-import, tumating ang tuni-tuniladang sibuyas. Ayan, bumaba. Yun pala, itinago lang yung local produce. Itinago. Grabe. Para ma-manipulate nila ang prices. So, sindikato talaga itong gumagawa ng pagtaas ng presyo. Sa mga agricultural products ang sinasabi ko. So, sibuyas, ang unang tumaas, then napababa nila. Ngayon, nagsisimula na namang tumaas ang sibuyas. Okay. Okay na tayo sa sibuyas. Next, yung bigas. Diba? 20, it is my aspiration that we'll do our best to have 20 pesos per kilo of rice. Yan po, ang promise ba yun? O aspiration, bahala na. Ba't nabanggit ng Pangulo?
Nagagawin niyang makakaya niya, kung kakayanin po pwede, 20 pesos ang kilo. Anong 20 na from 40 naging 60 to 80 naman? Oh. Hindi, nagkagulo na naman tayo. So, hindi pa natatapos yan. Hindi, yung band-aid solution na price ceiling, bumaba lang temporarily, kailan kawawa ang mga retailers, mga farmers. Ngayon, hindi pa yan natatapos. Ito na naman. Maraming mga negosyante nag-request ng price increase. So, anong mga bibilhin na tataas na naman ang presyo? Mga grocery items. Yung, pag magpunta ka sa grocery o mga supermarket, yung naka-shelf, either food items or non-food items. Okay. Canned goods o canned sardines, evaporated milk, powdered milk, coffee, instant noodles, bottled water, canned meat, anything na makain. Ang mga manufacturers, gusto nilang mag-increase ng presyo from 1% to 5%. So, ibig sabihin, yung 1%, 10 centavos, yung 7% is 7 pesos and 27 centavos. Pinakamalaki. Naku, kung matutuloy ito, laking aray. Aray, nako, napakasakit, Kuya Bonge, ang nangyayari sa ating bayan. Nako. So, yan na naman. Ano, baka may price cap na naman kayo ito. And then, yung other non-food items, ito, mas mabigat. Sabon, shampoo, Colgate, anything na nasa super market o grocery na hindi makain, ang increase gusto ng mga manufacturers is 6 to 10% increase. So kung 6%, 1 peso and 50 centavos. Kung 10%, magiging 9 peso and 75 centavos. Ay, lahat po tayo everyday gumagamit nito. Lalo na noodles. Yan ang pagkain ng nasa laylayan. Mahal ng bigas, yung noodles, magkano na ba isang pack? Mga 7, malala ko 7 noon, baka 10 pesos na ngayon. So at least, mainitan na ang tiyan, mabusog ng kaunti. But then, very unhealthy ang noodles. Ako, ganahan ako ng noodles. Kailang, as much as possible, ayoko nang kumain dahil very, very unhealthy ang noodles. Kailang, wala tayong magawa. Yan lang ang kayang bilhin ng mga nasa laylayan. So, bakit daw increase ng presyo? Yung reason ng mga manufacturers is high cost of raw materials. Lata, isda, name it. Mahal. So, ang gobyerno ngayon, PBBM din, natataranta, huwag muna, mag-usap muna tayo. Mas okay to, mag-usap. Hanggang kailan mag-usap-usap? Kasi ang mga negosyante, alam naman na mag-manufacture sila ng mga ganito tapos malulugi sila, dapat magkaroon ng increase. So yun po, ang laking problema na naman kasi nga di pa natatapos yung bigas, itong ibang bibilhin is sinasabayan pa ng fuel, although wala tayong control sa fuel kasi nag-i-import tayo eh. Kano na ba? 63 na ang diesel per litro. Dati 50 lang. So, bakit tayo nagkakaganito itong administrasyong ito? Sinabayan pa ng mga natural calamities. Typhoon,
Although, ano naman yan, normal naman yung typhoon, halos every year. Dahil sa mga bagyo, nasisira ang mga pananim, bulkan, sunod-sunod ang pag-alboruto ng mga bulkan. May 3 nagsunod-sunod eh. Albay, Mayon, Bulusan. First time na nangyari ito, I think early this year. Sabay-sabay nag-alboruto ang 3 bulkan. So, ano ba ang ibig sabihin nito? Was it a coincidence o karma na? Nakakarma na ang administrasyong ito. I don't know. Kasi, noong una, maganda naman ang simula ng PBBM admin. Kailang, mamaya, nagsimula ng kalukuhan. Ano yung kalukuhan? Yung Shabu. Yung 6.7 billion pesos worth of Shabu. Pinakamalaki huli sa kasaysayan ng bansa. That was October last year. Yun na, lumalala na ang droga. Tapos presyo, wala na. Ang mga smugglers, hoarders, namamayagpag na. Then ito na, sunod-sunod ang pagtaas, nasasabayan ng bagyo, kaya ito. Naawa na rin ako sa presidente sa totoo lang, ang presidente natin, basically, sa tingin ko, mabait siya. I don't know, kanya-kanya tayong perception. Mabait, gusto niyang mag-serve well. Dahil Marcos naniniwala pa rin ako sa tatak Marcos. Yung dugo ni Marcos Sr. nasa kanya rin. Kailang, bakit nagkakaganito? There is something wrong yung mga nasa palibot sa kanya. Alam nyo na, hindi ko na babanggitin. Mayroong mas powerful na boses na nagkukontrol na hindi siya makahindi. No! Do this! Do that! Yes, ma'am. Kaya kung gano'n ang mangyari, talagang papunta tayo sa bayan, babagsak muli. I hope hindi pa ito karma ng Panginoon, kasi kung karma na ito, wala na tayong magagawa. Sana, may magawan pa nila ng paraan. Yan, yung temporary solution na price ceiling ng bigas, sana may mas magandang solusyon para mag-remain na 41 to 45 na lang, hindi na paakyat. Okay na yun. Kahit hindi na yung 20 pesos per kilo, suntok sa buwan. Kalimutan na po natin yung 20 pesos per kilo. Sabi ni Tatay Digong, you are daydreaming, nananaginip kayo ng gising. Hindi yan mangyayari. I agree, hindi mangyayari. So sana hanggang 41 to 45. Huwag nang tataas. So ito namang presyo ng mga other food items, sana naman makontrol. But depende na sa ating presidente. Good luck po, Mr. President. Sana matigil na po itong mga sunod-sunod na problema na bumabagabag sa inyong administrasyon. Dito nga natin makikita na talagang ang ginagawa ng pamilya Ruiz na sinungaling si Nanay Alvi Vergara. Ngunit kung titignan natin mga kaibigan at kayo na rin ang humusga sa katayuan ni Nanay Alvi Vergara, wala nang ngipin, hindi na makakita, at ang matindi pa dito mga kaibigan ay iniskan na ang kanyang pagmumuka at talagang na-dislocate at basag na rin ang kanyang bungo, at sinabi nga ng doktor na hindi lang ito minsan nangyari at ilan beses na at paulit-ulit pa, ngunit makikita natin na talagang hindi nga inaamin ng pamilya Ruiz na ito, kaya naman dapat mapatawan ito ng mas malala na kaso.